Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 12, 26 na tayo ngayon. Pupunta dyan sa may St. Luke's Medical Center sa may Quezon Avenue. May E. Rodriguez po yan, Aurora Avenue. At sa may Santa Ignacia, Kalusugan Project 1, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Gateway Mall 2 sa may General Araneta Avenue, Socorro, Cubao po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte. Pag nakuha na po natin siya, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Zero balance. Ibig sabihin, gobyerno ay magbabayad para sa atin. Okay, napapasensay na naman tayo ng Christian. Kami working class, no? Yan, sabi ko ni 1306 sa akin. Okay, huwag daw ikumpara. Iba naman ho talaga yung appliances sa health issue. Yun. At saka mahirap ikumpara yan, Ben, kasi ganito yan eh. Sa ibang service. Sa appliances, pwedeng hindi mo bilihin kasi hindi nakasarali doon ang buhay mo. Pero sa doktor, pag hindi ka natingnan ng doktor, maluba ang sakit mo. At wala kang choice, walang ibang malapitan, kundi ang gobyerno. Dapat gobyerno sumasagot mo. Pero talagang ganun ang buhay, napakahirap eh. Pag walang-wala ka, so talagang malapit ka kung sino pwede makatulong sa'yo. Talaga eh, hindi yung dapat gano'n eh. Tayo kasi sa dami naman na ilalaro na pera ng kalusugan. Si 8148, gusto niya raw, minsan talaga may mga mahal talaga. Mayroon naman talagang mahal. Kaya ako din naman, nandun ako sa puto ng DOH na kailangan ng pag-usapan ito. Kailangan pag-usapan. Halimbawa, kung ayaw yung pasabog sa tarifa, pag-usapan natin kung hanggang ilang porsyento lang dapat, no? Kung sakasakali naman, baka pwedeng i-less ho ang tax na binabayaran ho ninyo. Pwede, para baka may tax i-less holiday din ka. nyo rin ang sinisigil ho na fee sa taong bayan. Pero mahalaga, at least nandito pa rin ang mga doktor ko natin. Wag mo kayong alis ha. Oo, dito na kayo. Huwag kayong mag-abroad. Kasi iba, dismayado sila eh. Oo, sa kita ho ng mga pera kung saan nila napunta, di ba? El Bonito Rowena, Weng Salvacion, partner, thank you. El Bonito Weng de la Bestia. Dito lang po yun sa Double B. Dito ang kwento ay... Ay, kwenta. Siyempre. Gracias, Senyor. Adios, Kapuso. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Sa Ibo Capsule, Resista at Gensi Vitamin C. Makukulat kayo, pati yung doktor nagulat eh. Pero maganda pag siya na po magkukwento, kaya kung ready na kayo, o eto, ang naging kasagutan sa napakarami niyang problemang nagsitaasan talaga. Uric acid, creatinine, sugar, pati po yung kanyang fatty liver at cholesterol. Narito ang talaga namang masasabi kong isa sa may pinakamagandang karanasan ngayong taong 2026. Sila po'y nasa bahagi ng Arayat, Pampanga. Punta na po natin kagad. 76 years old, hatid ng Urbana Buhay at Kalusugan, ang karanasan ni Ginoong Alfredo Galvan. Hello po. Ay, hello po. Si Ate Chat po sa Buhay at Kalusugan, Sir Ben. Ay, hinahanap ko po sana si Sir Alfredo Galvan. Opo, ito nga po. Ay, kayo na po. Ayan. Ay, kumusta na po kayo, Sir Alfredo? Nakausap na tayo dati. Kung naalala niyo, meron kayong pinadalang mensahe
mensahe sa ating hotline, yung 0917-9495-145, tsaka yung 0921-218-5672. Kayo po ba'y nakakainom na ng mga herbal po ng Herbena po? Opo. Yay! Anong naiinom natin, Sir Alfredo? Yung ano po, yung Tres Mosquiteros. Uy, ang galing, nakainom ka ng ano pala, Tres Mosquiteros. Ibig sabihin, pag sinabing Tres Mosquiteros, ano-ano? Pinapaayos ka sa bukid, kahit saan kami pumunta, sumunod na, halimbawa, nagpupunta ka sa Lukuyan, sunod sila ng sunod sa likod mo, gano'n. Nandun sila, hanggang sa, there was a time na sobrang nagalit na yung mga tao, nagalit. Hiling ng grupo ang dokumentong petition for coverage na magsasabing sakop nila ang Comprehensive Agrarian Reform Law at ang pagbawi sa land conversion order ng pribadong kumpanya na magsisiguro namang hindi magagamit ang lupain sa ibang proyekto bukod sa pagsasaka. Hiningi ng Radyo Patrol ang panig ng DAR sa mga aligasyon pero hindi pa sila sumasagot pa ngayon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bruce Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ito pa isa pang report, mga tauhan ng BNP-HPG in-inspeksyon ang nasabat na luxury vehicles na sinasabing konektado kay dating Ako Bicol Party List Philippines, Daldico. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. Sandro Villasmaan sumailalim sa sensing o macro-ending ang apat na luxury vehicles na konektado umano kay dating Ako Bicol Party List Representative Daldico na dinala sa Independent Commission for Infrastructure kasama ang 8 iba pang mamahaling sasakyan. Bahagi ito ng proseso kung saan gumagamit ng paint remover para malaman kung sample o hindi ang engine at discomfort ng sasakyan. Pinangunahan ng stenciling ng Philippine National Police Highway Patrol Group na siyang nagdala ng mga sasakyan sa ITI kasama ang CID. Hindi kasama sa seizure order ang apat na sasakyan pero kasama na itong dinala sa ITI dahil umano sa alarma sa PNP. Kabilang naman sa mga nakumpitang sasakyan noong January 8 ang Rolls-Royce, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade at Lexus units na may total market value na 140 million pesos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol John Garner. FM. Maraming salamat, John Garner. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Ang galing-galing. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Isleta. Sabi nung ano, sabi Ay, sure. Hindi nakuha yung soundbite. Malapit ka pa. O yan, ay mamaya, makakasama naman natin yung Manila City District, no, Representative Benny Abante. Para sa ito, na namin ko na magsapat. Dapat sinasama na mo ang puno ng pagkakas. Pero yun nga, anong sabi ni Attorney Larry Gutiérrez na paring bar. Sorry, Bar. Oo. Sorry, Bar. Tayo, close kami. Sorry tayo, no? Oo. Kaya sabi nga niya, ay kumbaga may tatatwa yung closeness. No? Kaya ito ang pagbabasihan. Yung lumalabas yun. Diba? Isa-isa kaya dapat Dapat di ba marami pinapalitan? Poster nila kung pinapulot niya, di ba, without admitting na talagang pag nakita mo yun, close kayo. Noong ka kami, noong ka. At hindi nagka-pruweba sa pag-inom ka sa pagkakanoon. Di ba? Or ninang ka. Kukuha basta-basta ng inom, di ba? Close. Hindi mo siya lang. Kasi siyempre, mga oo. Di ba? Kaya ka kinuha kasi alam na malaki ang magpakita. Di ba? Oo. Ako, kapag tinawag sa House Inquiry, itong sinabing patriyaga,
pera. Ay, maraming papangalanan. Sinasabi rin siya niya mga senador na pinagdadalan umano ng pera na galing umano sa Pogo at illegal drugs. Actually, may sasabihin siya. Pangalawang affidavit niya. May Actually, pinipare hindi na. imposible kung titingnan natin eh, di ba? Ano bang panahon kumalat yung Pogo? Di Sa ba? panahon. Panahon ng mga Duterte. Oo, Duterte, oo. Ano bang panahon naghari-harian yung mga Chinese? Di ba panahon ng, let's face it, yun yung totoo eh. Di ba? Pero baka tayo ng mayor sa Tamtak natin. Di ba na, ano ba tawag doon? Sleeper agent, totoo yun. At Peki, di ba mismo? Hindi naman tunay yung ano. Hindi naman tunay yung kanyang citizenship. Siguro naman, hindi naman ganun ka PPH yung mga nag-atol. Nag-aral nung mga detalye at mga ebidensya para hatulan siya na, di ba pinatunayan nga ng korte? Kaya nga siya nakulong eh, di ba? Kaya nga naging guilty. Kung hindi siya guilty. Oo siya. Wala ba? Oo. Ayan, via Viber daw. Yan. Ayan. Sige. Natalin niya na natin si 6th District, Manila 6th District Representative Bienvenido Ampante. Dapat pa rin natin. Siya yung chairman kasi ng House Committee on Human Rights. The Vice Chairperson din, ng House Committee on Good Government and Public Accounts of Good. Magandang hapon po, Kong Benny. Kong Benny. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa inyo. Happy New Year ulit. Happy New Year. Kong Ben. Kong Ben. Yun, kasi close tayo. Ayan. Oo. Sige. Ayun, akala namin nag-close yung linya eh. Viber to, no? Viber. Ayan. Oo. Ayan, Kong Benny. Ben ka, Benny ako. Paano makapagal? Ito nga, ay sinasabi nga, malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February. Yan, parang ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan. Ang alam ko dyan, yung mga bayan club, the one to body, sila magpapanin. And sinasabi ko sa mga kasamahan, mukhang wala silang masyadong excited. Yun ang alam ko. Kaya, I don't know, kung makabayan club yan, mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement sa mga administration congress for the So paano po yun? Kung isuportado ng mga kongresista, paano maging kapalaran o sa Kong magiging bali wala. Kasi ang inaano niya, sinasabi ng mga congressman natin, magiging bali wala rin si senador. Ibig sabihin, more senators will not support this. So, sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Alam mo, ano yan sabi ko nga will be a cross but you can get there, no? Lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Pero kung I don't know when we get back to Congress session, palagay ko mga 2 weeks from now, kung merong talagang magkakaroon talaga ng support. kasi Pero at that point in time, hindi pa eh. pero kung ang magiging basihan is bakit tinatabangan yung mga kasama niya dyan sa Kongreso, yung naging kapalaran ng impeachment sa panahon ni dating Senate President Escudero. Iba na ngayon ang di ba? Iba na ngayon ang liderato. Pare, iba na liderato. Pero still,
meron pa rin mga may doubt pa rin supporter ni Vice President Sara that will go against him. So, sabi ng mga ibang nakausap ko, ano mangyayari sa atin yan? It's only an exercise of stability. Tuloy natin yan. Wala rin maaaring mangyari. Pero, the next 2 weeks, makikita po natin kung ano magiging kapasyahan ng mga marami natin mga congressman. Congress, so malilinawan sa next week, no? Kung, Yes. oo. Pero yun nga kasi parang ngayon pa lang ay yun nga, yung pakiramdam na walang pag-asa. Pero hindi ba okay naman yung i-try pa din? Lalo yung support ng public, oo, malaki yung support ng public na. Kasi hindi naman namatay yung hindi naman namatay kung Benny, di ba yung yung We will see dahil meron yata silang one of the evidences that they will find kasama yung testimony ni Madriaga. kasi nga hindi naman na-absuelto dun sa hindi naman na-absuelto dahil hindi ka nagsulat Pinoy. Medyo matindi ang testimony ni Madriaga. Medyo matindi yun eh. Kaya palagay ko, makikita rin ng ating mga kapwa congressman yan. Ako, I'm thinking of kung anong magiging strategy ko dyan. I really would like, ako personally speaking, kung talagang merong overwhelming evidence to warrant the case, why not? Hindi naman tinatabangan ng interes ang Congress kay Madriaga. Hindi naman. Sa amin, ako, personally speaking, I think testimony ng Madriaga is quite strong. Pero posible bang magpabukas kayo ng House inquiry dito sa mga aligasyon ni Madriaga? Oo, saka. Maaari, it might be, that will, hindi ko alam, if that will fall under the good government or public order. Oo. Sa tingin niyo po, harap na kaya ang mga robot? Mayado rin kayo nun dahil ilang beses nang tumatakbo yung Committee on Good Government and Public Accountability at hindi siya umaatin. Ikaw lang sa tawa-tawa. Ako, palagay ko, I don't think that the Vice President thinks palagay ko, hindi siya pupunta na. Nawala. That's not asking the respect. Sinasabi niya na di ba, kung may Oo, wala naman. di patak, di kabugong patak ng dugo, wala tayo. Wala. Bakit naman, ba't naman gusto niya maging bloody Hindi, di ba sabi niya? Yeah, sinabi niya, I do not even know the meaning of sinabi ng bloody. Oo nga eh. Ano ba? Sabi mo punta kung Benny. Oo nga. Kasi, the thing is, the overwhelm kasi ng mga corruption of the blood control practice. So yung binabalita mo sa amin, parang tantamount to say na wala tayong aasang impeachment procedure ba? While we would like to actually sila natin may ebidensya laban sa Vice President. Ang ebidensya lang would be 150 million o million. Pero bakit pinabayaan natin yung blood control project na bilyon lang ang talaga? Ilang mga Yun ang problema niya. ilang mga congressman na yung naringgan mo o nakita mo ng parang tinatabangan niya? May mga ilan na eh. Kasi alam mo the thing is, alam mo naman ang office ngayon to the leadership, to the political parties. At makikita mo naman kung walang masyadong support sa political party, you would know that the congressman that belongs to political party would not in any way support it. Mainumin nyo kaya yung mga yan na binigang
Binigang ano ng aligato. Alright. Maraming Maraming salamat, Representative Oh, thank you, ha. Bienvenido Benny Abante. Salamat. Salamat sa pagsama. Oh, yan, Will. Thanks. Kaya thanks. Ito, susunod sa Radio at Digital TV, ang Arcada Balita kasama si Ninja Corpus at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issues Audit kasama si Tony Velasquez at Vika Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Okay. Mga guys. Huwag magpapag- Parinig. Okay, bye. Bye! Bye! Anong tempo sa DZMM? Basta AM, DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Proteksyon ng mga bata kontra tigda, polio, tetanus, FAP at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigda, polio, tetanus, FAP at iba pa. Kaya magpapakuna ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpapakuna ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pneumonia. Kaya magpapakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpapakuna dahil bawat buhay mahalaga. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Maliban naman ang Sunday, mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan, to deep dive. Pero carry ang idea at tatuhan With due respect, kasama ang Pilipinas. Attorney Dino de Leon, Youth Advocate Carlos Flores, Professor Cliff Aguilera, Dr. Robin Garcia, at Professor Richard Haydarian. With due respect, bumabalat, bumabalat, bawal ang galang mo. With due respect, tuwing linggo ng alauna 9:30 ng hapon, dito sa PRTV Prime Media, DZMM Radio Patrol sa Estrella at sa FM Radio Regional Stations nationwide. Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Silipin natin ang live traffic situation dyan sa EDSA White Plains mula sa speed mula dyan sa MMDA Metro Base. Unahin natin ang kaliwang bahagi ng inyong mga screens at yung southbound lane ng EDSA White Plains. So yan yung galing ng Cubao, papunta ng Ortigas, papunta ng Mandaluyong, at papunta ng Makati area. Moderate naman yung daloy ng mga sakyan. Although nakita natin na medyo naiipon yung mga sakyan na nagmumula dyan sa may Green Hills, Annapolis area. Pero habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover, ay medyo usad naman ang sakyan. Yun nga lang, mabagal po sa ito. Pero dun sa right side ng inyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA White Plains. So yan yung galing Ortigas, galing ng Mandaluyong, papunta ng Cubao area. Nakita natin moderate to slow moving na ang daloy ng trapiko. So kung kayo ay nandiyan na tapat ng Camp Aguinaldo, habang papalapit dyan sa Santolan flyover ay halos bumper to bumper na ang traffic. Volume yung nakita nating dahilan kung bakit matraffic ngayon. At syempre, uwian na galing sa trabaho. January 12, 2026, Lunes.
Simula pa lamang ng linggo pero todo na ang pag-arangkada ng mga balita. Mula sa pag-aalboroto ng Mayon, pagguho sa landfill sa Cebu, hanggang sa maiinit na issue sa politika. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Isplenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Umuubog na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Pinalagaan ng palasyo. Kaso laban kay Congressman Martin Romualdez kaugnay ng Ito, God bless you. Walang matibay na Salamat ebidensya. po. Nasawi sa bumuhong landfill. Umakyat na sa siyam. Higit 20 na hindi hinalang natagunan. Patuloy na hinahanap. Sunod, sumiklap sa Cebu at Davao. Singer na si Ella Limpa. Balik live. Muling nakapagtala ng Uson at Rockfall event. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.